Kamusta mga tol? SGA o Jalen Williams para sa Finals MVP? Pwede ba talaga maging Finals MVP ito si Jalen Williams kung sakaling OKC mag-champion na? Pwede natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay, tingnan muna natin yung stats nilang dalawa sa nakaraang 5 laro. Si B1 sa game 1, 17 points, 6 out of 19 lang sa field goals ha. 1 out of 4 sa 3 points, 4 out of 4 sa free throw, 4 na rebounds, 6 na assist, tsaka 1 steal. Samantalang si Nana naman sa game 1, 38 points yung ginawa 14 out of 30 sa field goals, 3 out of 6 sa 3 points, 7 out of 8 sa free throw, 5 rebounds, 3 assists, 3 steals. So dito sa game 1 mga tol, halatang mas maganda talaga yung nilaro ni Nana kaysa kay B1. Pero ang punto rito, talo ang OKC sa game 1 Tapos sa game 2 naman si B1, 19 points, 5 out of 14 lang sa field goals, 1 out of 5 sa 3 points, 8 out of 9 sa free throw, 5 rebounds, 5 assists, tsaka 1 steal. Si Nana naman sa game 2, 34 points, 11 out of 21 sa field goals, 1 out of 4 sa 3 points, 11 out of 12 sa free throw, 5 rebounds, 8 assists, 4 na steals, tsaka 1 butata. So again, kung stats ang pag-uusapan natin sa game 2, halatang mas maganda yung nilaro ni Nana kaysa kay B1 at panalo yung OKC sa game 2. Tapos sa game 3 naman si B1, 26 points, 9 out of 18 sa field goals, 1 out of 2 sa 3 points, 7 out of 11 sa free throw, 6 na rebounds, 3 assists, 1 steal, tsaka 4 na turnovers. Si Nana naman sa game 3, 24 points, 9 out of 20 sa field goals, 1 out of 3 sa 3 points, 5 out of 6 sa free throw, 8 rebounds, 4 na assists, 3 butata, tsaka 6 na turnovers. So kung stats din yung pag-uusapan natin sa game 3, halos pares lang yung ginaro nilang dalawa no? Pero ang punto rito, talong OKC sa game 3. Tapos sa game 4 naman si B1, 27 points, 8 out of 18 sa field goals, 0 out of 3 sa 3 points, 11 out of 11 sa free throw, 7 rebounds, 3 assists, tsaka 4 na turnovers. Si Nana naman sa game 4, 35 points ang ginawa, 12 out of 24 sa field goals, 1 out of 4 sa 3 points, 10 out of 10 sa free throws, 3 rebounds, walang assist, 3 steals, tsaka 1 butata. So kung stats din yung pag-uusapan natin sa game 4, parang lamang si Nana rito mga tol no? At siya yung dahilan kung bakit nakahabol talaga ang OKC dito sa game 4. 15 points ang ginawa ni Nana sa 4th quarter ha. At yung tulak jumper niya rito na hindi pinutuan ng referee na offensive foul dapat, diba? Yun talaga yung nagpahabol sa OKC nung lamang pa yung Pacers. Tapos sa game 5 naman si B1 mga tol, 40 points ang ginawa ha. 14 out of 25 sa field goals, 3 out of 5 sa 3 points, 9 out of 12 sa free throw, 6 na rebounds, 4 na assists, 1 steal, tsaka 1 turnover. At si Nana naman sa game 5, 31 points naman yung ginawa niya. 9 out of 21 sa field goals, 0 out of 3 sa 3 points, 13 out of 14 sa free throw, 2 rebounds, 10 assists, 2 steals, 4 na butata, tsaka 3 turnovers. So kung stat din yung pag-uusapan natin sa game 5, lamang talaga si B1 rito mga tol no? At panalo yung OKC sa larong ito. Sa 5 laro mga tol, meron 2 panalo ang OKC na si Nana talaga yung bumuhat sa OKC. At merong 1 panalo ang OKC na si B1 naman yung bumuhat. Yan ay kung stats lang yung pag-uusapan natin mga tol Tapos kung titignan naman natin yung average nilang dalawa sa finals, si B1 25.8 points, 44.7% sa field goals, 31.6% sa 3 points, 83.5% sa free throw, 5.6 rebounds, 4.2 assists, 0.8 steals at 2.2 turnovers per game. Si Nana naman 32.4 points, mataas ha, 47.4% sa field goals, 30% sa 3 points, 92% sa free throw, napakataas, 4.6 rebounds, 5 assists, 1.8 blocks, 2.4 steals at 2 turnovers per game. So again mga tol, napakalinaw no? Si Nana yung lamang sa kanilang dalawa pagdating sa averages sa 5 laro. At kung yung roles naman pag-uusapan natin mga tol, eto hindi na to stats ha, roles na yung pinag-uusapan natin dito ha. Malamang naman kahit kayo naman, mapapansin nyo talaga, si Nana talaga yung first option palagi ng OKC sa opensa. Pangalawa naman, si B1 naman. Ang tanging pagkakataon lang na si B1 yung nagiging first option ng OKC sa opensa, kapag nagpapahinga si Nana, nakaupo, diba? Ang ginagawa kasi ng OKC, kapag nagpapahinga to si Nana, palagi nasa loob si B1. At yun na yung pagkakataon na nagbubuhay na sa opensa si B1. Tapos kung yung actual na impact naman sa laro yung pag-uusapan natin ha. Sa nakaraang 5 laro mga tol, kapag kailangan talaga ng OKC ng putos, kuwari humahabol yung Pacers at hindi makashoot yung OKC, diba? Makikita mo talaga anong gagawin ng OKC. Ibibigay kagad nila kay Nana yung bola at magka-isolation siya. Isang laro pa lang ata yung nangyari na noong game 5, diba? Talagang si B1 yung nag-take over sa scoring At kahit sa depensa mga tol, mas visible talaga para sa akin si Nana sa depensa kaysa kay B1 ha. Lalo sa mga assists, meron ilang pagkakataon pa nga, mapapasin si Nana sa mas malaki sa kanya, diba? Tapos pupostihan siya. Pero yung entry pa sa poste, bigla masusundot ni Nana kagad Sa 5 laro mga tol 12 steals na nakakuha ni Nana. At meron pang siyam na butata, ang dami Samantalang si B1 naman, 4 na steals lang yung nakuha niya at walang butata kahit isa.
At eto yung mabigat mga tol no? Sa buong OKC na team laban sa Indiana Pacers ngayong finals, ang leader sa punto si Nana, 32.4 points per game. Ang leader naman sa rebound si Paliton Chet naman, 9.6 rebounds per game ha. Pangatlo si B1, 5.6 rebounds per game. At pang-apat naman si Nana, 4.6 rebounds per game. At leader naman sa assist si Nana din 5 assists per game. Leader naman sa steals si Caro Goat 2.8 steals per game. At pangalawa si Nana, 2.4 steals per game. At yung leader sa butata, hulaan nyo, si Nana ang leader sa butata mga tol ha, 1.8 blocks per game. Pangalawa naman si Paliton Chet, 1.2 blocks per game. Nagagets nyo ba yun mga tol ha? Kung total contribution yung pag-uusapan natin, puntos, assist, tsaka butata, si Nana yung leader Nagkataon lang na meron siyang kakamping-kamping, diba si Cargot? Si Cargot yung naging leader sa steals. Pero kung wala si Cargot dyan, si Nana pa rin yung leader sa steals sana. So clearly mga tol, si Nana talaga yung lamang dito kaysa kay B1 kung total contribution yung pag-uusapan natin. So kung hanggang ngayon mga nilaro lang yung pag-uusapan natin, para sa akin talaga mga tol, si Nana yung deserving na maging finals MVP rito. Pero kasi hindi pa naman tapos yung finals, diba? Kung sakali siguro umabot ng game 7 ang laban ng OKC tsaka ng Pacers, tapos manalo yung OKC sa game 7 at dalawang laro na masama yung nilaro ni Nana, tapos si B1 siya yung bumuhat pareho sa OKC ha, asahan nyo malamang si B1 yung maging finals MVP doon. Pero kung game 6 lang manalo na kagad yung OKC, makascore si Nana siguro mga 25 hanggang 30 points. Kahit pa sabihin natin makascore na naman si B1 ng 40 points na naman sa game 6, malamang si Nana pa rin yung maging finals MVP para sa akin. Paano naman ngayon kung Pacers bigla yung mag-champion? Hindi syempre, wala sa kanilang dalawang magiging finals MVP. O, na panghimagas, mag-like kayo, mga hitar ni Nana.